In today's video, we are talking about the Feast of the Holy Cross of Wawa. So listen up and listen carefully. The Feast of the Holy Cross of Wawa, also known as the Buckaway River Festival, is observed every first Sunday of July in honor of the Holy Cross of Wawa. The cross enshrined at St. Martin of Tours Parish Church is considered miraculous by devotees. The highlight is the fluvial procession with the pagoda as its centerpiece. Sorry, seryoso na pala tayo. Noong unang linggo ng Hulyo 1850, isang itim na krus ang nakitang lumulutang sa bukana ng ilog ng Bukawi na mas kilala noon bilang Wawang Kapis, sa lugar kung saan nagtatagpo ang dumadaloy na tubig na nagmumula sa ilog ng Bulacan at ng Manila Bay. Isang tagapangalaga ng isang palaisdaan na taga-Bangbang ang nag-ahon ng itim na krus na ito na kanyang nilagay sa kanyang munting tahanan. Di kalaunan, ang mangingisda na ito ay nabalisa at nagpasya na dapat niyang ibahagi ang kanyang natagpuan kakaibang kayamanan sa kanyang mga kanayon. Sa pagkakita sa krus, ang mga tao ay napuno sila ng hiwaga at pagkamangha. Naniniwala sila na ito ay isang biyaya at magandang palatandaan mula sa may kapal. Lalong lumalim ang pananalig ng mga Kristiyano sa Bukawi sa banal na krus. Sa kanilang sama-samang pananalangin sa banal na krus, ang kanilang hiling ay natamo. Ayon sa mga kwento noon, ang mga panalangin ng mga tao ay upang magkaroon ng ulan sa mga panahon ng tagtuyot at pagtigil din naman ng ulan sa mga panahong nakakapinsala na ito. Matapos ang isang taon nang ito ay matagpuan, ang mga tao ay sama-samang nagpasya na magdaos ng 9 na araw na lutrina o isang relihiyosong prosesyon upang gunitain ang pagkatagpo sa itim na krus sa ilog ng Bukawi. Ibang-iba ang Bukawi at ang buhay noon. Dati, karamihan ng taga-Bukawi ay nakatira sa tabi ng ilog at ang pangunahing pamamaraan ng transportasyon ay sa pamamagitan ng ilog rin. Kaya naman, ang prosesyon noon na ginagawa tuwing gabi ay idinaos sa ilog at inilagay ito sa isang malaking kasko habang ang mga deboto sa krus ay nakasakay naman sa kani-kanyang mga bangka. Dito nagmula ang tradisyon ng ligiran. Noong ding taon na yon, 1851, kinilala ng simbahang Katolika sa Bukawi ang taimtim na pananalig ng mga mananampalataya sa banal na krus. Kaya naman, ito ay iniluklok sa simbahan upang bigyan ng pagpapahalaga at parangal. Sa paglipas ng bawat taon, patuloy ang pagdami ng mga deboto sa banal na krus. Maraming mga mananampalataya na galing pa sa iba't ibang lugar sa Pilipinas na sumama at nakiisa sa ligiran para sa banal na krus. Noong 1868 ay nagkaroon ng malaking sunog na sumira sa buong simbahan ng Bukawi. Ngunit ang banal na krus ay himalang nakaligtas sa sunog. Noong 1881 naman, maraming mga kalamidad ang naranasan lalo na sa gitna Luzon. May lindol, may malakas na bagyo at pati na rin ang isang epidemya ng kolera ang lumaganap. Sa lahat ng mga hamon na ito, ang Bukawi ay nakaligtas muli sa mga kalamidad. Ang mga mananampalataya ng Bukawi ng mga panahon na iyon ay nagsasabi na ito ay dahil sa kanilang pananalig sa banal na krus. Noong 1881, batay sa mga kwento sa bayan ng Bukawi, nagkaroon na naman ng isang di pangkaraniwang pangyayari. Ang mga isda sa ilog ng Bukawi ay biglang nawala. At pagkatapos lamang ng taimtim na pagdadasal ng mga tao at magdaos ng nobenang alay sa banal na krus sa Wawa, ay muling bumalik ang mga isda sa ilog. Maaalala natin noong ika-2 ng Hunyo 1993 ay nangyari ang Pagoda Tragedy kung saan daan-daang mananampalataya ang namatay at nalunod. Mula noon, iniwasan na ang marangyang pagdiriwang ukol sa banal na krus at naging simple na lang ang kapistahan, ngunit makabuluhan pa ring ipinagdiriwang. Noong Hunyo 2003, ang apelyo ng dambana ng krus na Wawa ay natapos upang maging permanenteng luklukan ng banal na krus. Dito rin sa dambana makikita ang isang plaque kung saan nakalagay ang mga pangalan ng mga namatay dahil sa Pagoda Tragedy, ay nakasulat bilang pagkilala sa dalisay na pananalig sa banal na krus. At noong Hulyo 5, 2014, muling idinaos ang Pagoda Festival sa Bukawi, Bulacan
pagkatapos ng 21 taon na kalunos-lunos na insidente. Naway ang banal na krus sa wawa ay maging buhay na tandaan ng dalisay at ganap na pag-ibig. Sa pamagitan ng krus, nag-alay si Jesus ng buhay tanda ng walang pasubaling pagmamahal niya sa atin. Naway tayong mga mananampalataya, partikular na tayong mga kabataan, sa tuwing ating makikita ang krus sa wawa, ang ating puso at buong pagkatao ay mapuspos ng pag-ibig at pasasalamat sa Poong May Kapal. Kahingal.